back sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon dito sa baboy na malapit ang mga anak. So few days na lang to guys kasi nagpakita na ng senyales na malapit na itong mag-labor. So ibig sabihin nito, namamagana yung ari, lumalaylay na yung dede, may lumalabas na nagatas. So ibig sabihin, hinihintay na lang natin na mag-labor talaga itong mommy pig natin. So ngayong araw na to, pag-usapan natin, dahil malapit na nga itong mga anak, pag-usapan natin ano ba yung mga bakuna, vitamins, vaccine na kailangan sa pag-aalaga naman ng mga piglets na gagawing patiner. Ayan, simulan natin, himay-himayin natin, pag-usapan natin yan dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Isa sa mga bagay na dapat nating paghandaan is syempre yung pag-aalaga nga ng mga piglets kapag nanganak na itong mga alagang baboy. So ibig sabihin nito, paano ba natin aalagaan ng mga biik na galing sa inahing baboy na nanganak sa ating babuyan? Ito ang mga dapat nating gawin at dapat nating tandaan para maging maganda, maayos ang pagpapalaki natin sa mga piglets. Okay, sa unang araw hanggang 30 araw bago sila iwalay, kasi yung iba nagwawalay na 28 days pa lang, yung iba naman nagwawalay ng mga inahing ng mga piglet sa inahing baboy sa gulang na 45 days. Pero karaniwan na ngayon kahit mga commercial piggery is 28 days pa lang nagwawalay na sila. Ito ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang at dapat nating ibigay sa mga piglets na iaanak ng ating mga alagang baboy. Una natin gawin, kailangan nating linisin ang mga biik, pasusuhin ng colostrum sa unang araw ng panganganak. I-ensure natin na putulan sila ng ngipin at pusod at buntot. Bakit ba natin to ginagawa? Kasi nga, gagawin natin ito para maiwasan yung mga infeksyon. Kasi yung mga piglets may mga pangil. At kapag yung mga pangil nandyan pa, magkakagatan niya ng mga buntot nila. Iniiwasan natin ito kasi nagiging sanhi ito ng pagkakasugat at kapag nagkasugat sila, prone sa infection. Yun ang dahilan kung bakit natin pinuputol yung mga bagay na yon sa ating mga alagang piglets. Ngayon na, simulan na natin. Ano-ano ba yung mga bagay naman na dapat nating ibigay? Dapat nating tingnan, nagtatai ba yung mga piglets? Prone kasi ang mga piglets rin sa pagtatae kasi nga nag-a-adjust pa lang sila. Kapag nakita natin na nagtatae o may senyalis ng pagtatae, bigyan natin sila ng Apralite. Etong Apralite kasi ito yung maganda sa mga piglets. So ibig sabihin magpainom tayo ng 1 ml sa bawat biik o 1 ml kada kilograms na timbang kung malala ang pagtatae ng mga piglets. So tiyakin natin na ginagawa natin yun mga katropa ha. At kailangang obserbahan natin ang baboy sa unang araw hanggang 3 araw kung nagtatai sila. Kasi alam naman natin, very sensitive ang mga alaga nating piglets. Tiyakin natin na hindi rin basa ang mga kulungan ng ating mga baboy. Dahil ang lamig, nagiging sanhiya ng pneumonia at the same time nagiging sanhi rin ng pagtatae. Maruming kulungan, talagang makakadulot yan ang pagtatae sa mga piglets. Kaya importante nililinis natin. Pero kailangan as much as possible tuyo ang ating babuyan. Sa 3 araw naman, isturukan natin ng Jecran Premium, yung tinatawag na iron. O kung wala tayong Jecran, pwedeng kahit anong iron na pangbaboy. 1 ml lang kada biik. At tinuturok ito sa intramuscular process, intramuscular na injection. So, ibig sabihin nito, makakatulong ito para maiwasan yung anemia, pagkabansot at tumibay ang resistensya ng ating mga alagang baboy. Ngayon, sa 10 araw naman, yung vitamin B complex na tinatawag o Bexan SP ang pinakasikat ngayon, di ba? So, ibig sabihin nito, 1 ml pa rin kada biik. Turukan natin ito para makatulong ito sa pagpapabilis ng pagpapalaki at pagbibigay sigla sa ating mga piglets. Makakaitulong din ito para maiwasan silang dapuan ng kung ano-anong mga sakit. Ito pa. Ito naman, maghalo rin tayo ng Betracin Premium sa tubig upang mapalakas ang resistensya ng mga biik at makaiwas sa mga sakit. Ibig sabihin, from 10 days to 14 days, makakatulong itong Betracin Premium anti-pneumonia, di ba? So,
para hindi sila masyadong lamigin, hindi sila dapuan ng pneumonia. Kasi once na din napuan ng pneumonia ang mga biik, nako, magdasal ka na kasi sayang lang yung pinuhunan mo mga katropa. Kaya importante na talagang nandun yung wastong pag-aalaga natin sa mga piglets. Ngayon naman sa ika 14 days, magturok ulit tayo, ulitin natin yung iron o yung Jectran Premium. Makakatulong ito para makaiwas sa anemia at tumibay ang resistensya ng ating mga alagang baboy. Ito yung tinatawag na booster shots. Kaya nga sinasabi ng iba, ilang beses pang magtuturok ng iron? 2. Kasi una sa ika 3 days at susundan ito sa ika 14 days. 1 ml pa rin at intramuscular injection pa rin ang gagawin natin. Ito na, sa ika 21 days, pwede tayong magbakuna ng Kugla Pest. Makakatulong ito sa biik upang magkaroon ng protection sa hog cholera. Ang hog cholera kasi, ito yung sakit na karaniwan na sa mga baboy. So 2 ml bawat biik. Ibig sabihin sa ika 21 days, pwede nang magturok ng Kugla Pest mga katropa. At sa ika 23 days hanggang 33 days, maghalo lang tayo ng Digest Aid 4K sa tubig upang maiwasan at mabawasan ang stress sa pagwawalay ng ating mga biig. Meron itong probiotics, acidifier, electrolytes at enzyme. 2 kutsarita kada galon ng tubig ang ipapainom sa ating mga alagang baboy. Etong Digest Aid kasi makakatulong ito para makatulong sa digestion ng ating mga baboy habang kumakain sila. Which is dito kasi sinisimulan na rin natin magpakain sa mga piglets, 'di ba? Ng mga normal na feeds na booster feeds. So makakatulong ito para maging malakas, masigla at magana silang kumain. Makakaiwas din ito para sa anti-stress ng ating mga alaga. Remember, karaniwan sa mga baboy, laging stress dahil bago pa sa kanila yung syempre kalalabas lang nila sa inahing baboy, di ba? At lahat bago sa kanila. Kaya nag-a-adjust pa sila. Para maiwasan ang pagka-stress ng ating baboy, maaari tayong maghalo sa pagkain o magpahalo sa tubig na iniinom nila ng electrolytes at saka Digest Aid. Makakatulong rin ito para maiwasan yung mga senyales ng pagtatai. Kasi kung maganda yung digestion ng ating baboy, maganda yung pantunaw ng ating baboy, hindi na magkakaroon ng mga ganong sistema. At electrolytes dahil makakatulong ito iwas stress sa ating mga alagang baboy. At syempre booster shots ulit ng Bexan SP sa ika-day 25. Makakatulong ito para magbigay sigla, lakas sa ating mga alagang baboy at maiwasan na rin yung stress, madali silang makarecover kasi nga sa ika 21 days, sa ika 25 days, hinahanda na sila para sa pagwawalay 3 days after 28 days, di ba? Kasi ngayon mga katropa, ang target na ng mga magbababoy is magwalay ng baboy sa ika 28 days. Kaya importante na etong mga bagay na pinag-usapan natin mula day 1 hanggang day 28 hanggang day 31 talagang sinusunod natin. At syempre, eto na, pag nagwalay na tayo, after 1 week na winalay natin ang mga piglets, unti-unti na tayo guys magpurga sa ating mga alagang baboy, mga piglets, para at least lahat ng mga bulati, uod sa kanilang katawan, tuluyan ng mawala sa kanilang sistema. Para kung ano yung pinapakain natin sa kanila, itiyak magre-resulta sa paglobo, pagdagdag ng timbang sa kanila. Makakatulong ito para mabilis lumaki ang ating mga alagang baboy. Iyan naman guys, tulad na itong baboy na to na talaga namang hinihintay na lang na mag-labor, nandun na yung mga senyales na talagang malapit na itong mga anak. Kaya naman importante sa mga magbababoy na dapat inaalagaan natin ang ating mga baboy. By the way guys, 3,700 to 4,000 pesos na ang presyo ng bawat piglets na binibenta ngayon sa market. So ibig sabihin kapag nanganak ito ng 10, 37,000 to 40,000 kagad, no? Pero karaniwan ang inaanak ngayon ng baboy more than 12, more than 15. Mayroon pa nga tayong mga katropa na nanganganak ng 21 baboy. At yung last na nakita natin, 40 o ilang baboy, di ba? Mga 30 plus na baboy. Mayroon na palang ganun, di ba? Parang sulit na sulit yung pagbubuntis at pag-aalaga sa baboy, yung mga magkaanak ng 24 na baboy sa isang anakan, di ba? Piglet sa isang anakan, talagang panalong-panalo ka doon mga katropa. Kaya naman importante na talagang yung kalusugan ng ating baboy, ipina-prioritize natin mga katropa. Salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Paalam.